Ngayong 2PAFI, maraming government employees at mga SSS survivor pensioners ang nag-aabang ng malinaw at opisyal na impormasyon tungkol sa kanilang mga benepisyo. Kung isa ka sa kanila, makakatulong ang video na ito upang mas maunawaan mo ng tama ang GSI pension computation at kung paano mo ma-avail ang PH 2,000 loan para sa mga SSS survivor pensioners. Maraming tao ang nalilito sa tamang paraan ng pagkalkula ng pensyon, pati na rin sa eligibility at proseso ng loan. Kaya't sa video na ito, bibigyan ka namin ng step-by-step guide upang masiguro mong makukuha mo ang nararapat sa iyo. Sa simula pa lamang, mahalagang malaman na ang kaalaman tungkol sa tamang computation at loan process ay makakatulong, hindi lamang sa financial security mo kundi pati na rin sa pag-iwas sa pagkakamali o delay sa pagproseso ng benepisyo. Kaya manatili ka hanggang matapos ang video upang makuha mo ang lahat ng detalye at tips na makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya. Simulan natin sa GSS Pension Computation, isang aspeto na kadalasang nakakalito para sa maraming government employees. Sa 225, inilabas ng GSIS ang updated guidelines para mas malinaw na maipakita kung paano kinakalkula ang pensyon. Ang computation ay nakabase sa tatlong pangunahing aspeto. Una, ang iyong length of service o bilang ng taon na nagtrabaho ka bilang government employee. Pangalawa, ang salary grade kung saan ka nakapaloob sa huling taon ng serbisyo. At pangatlo, ang final basic salary bago ka nagretiro. Ang formula na ginagamit ng GSIS ay systematic at may tiyak na percentage na naaayon sa bilang ng taon ng serbisyo. Halimbawa, kung ang isang empleyado ay may 20 taon ng serbisyo at may final basic salary na PH3, may formula ang GSS kung saan kinukwenta ang pensyon bilang tiyak na porsyento ng final salary depende sa bilang ng tao ng serbisyo. Ang porsyento ay dahan-dahang nadadagdagan kada taon ng serbisyo at may maximum cap na ipinapatupad upang hindi lumabis ang pensyon kaysa sa allowable limit. Mahalaga ring malaman na ang computation ng GSS pension ay hindi lamang nakabase sa basic salary. Mayroong mga karagdagang allowances o special benefits na maaaring maidagdag sa computation. Depende sa employment record tulad ng mga hazard pay, longevity pay at iba pang bonuses na maaaring naipon sa buong career. Ang mga ito ay nakakaapekto sa kabuang pensyon na matatanggap mo buwan-buwan. Ang maling pagkaintindi sa formula ng pension computation ay maaaring magdulot ng underpayment or overpayment kaya't napakahalaga na laging kumonsulta sa opisyal na GSIS website o sa kanilang opisina para masiguro na tama ang computation. Bukod dito, mahalaga ring i-update ang iyong personal na impormasyon sa GSIS tulad ng current contact details upang hindi magkaroon ng delay sa anumang komunikasyon tungkol sa iyong pensyon. Ngayon naman tatalakayin natin ang SSS Survivor Pensioners at ang bagong PH ARL loan. Maraming SSS Survivor Pensioners ang nagtatanong kung paano sila makaka-avail ng loan at kung ano ang eligibility requirements. Sa 25 inilunsad ng SSS ang program na nagbibigay ng PH00 loan sa mga survivor pensioners upang matulungan sila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, emergency expenses o kahit sa maliit na negosyo na nais nilang simulan. Ang eligibility criteria ay malinaw. Kailangan mong maging aktibong SSS survivor pensioner. May kumpletong dokumento tulad ng valid ID, proof of pension at updated SSS records. Ang proseso ay simple pero may ilang hakbang na dapat sundin. Una, pumunta sa opisyal na SSC website o sa pinakamalapit na branch upang makuha ang loan application form. Pangalawa, punaan ng form at isumiti ang mga kinakailangang dokumento. Pangatlo, hintayin ang approval process na karaniwang tumatagal lamang ng ilang araw. Kapag naaprubahan ng loan, ay maipapadala sa iyong SSS account o sa pamamagitan ng tekse. Mahalaga ring tandaan na ang loan ay may interest at may repayment terms na kailangang sundin. Ang pagsunod sa tamang proseso ay susi upang maiwasan ang delays o penalties. Isa sa mga madalas itanong ay kung maaari bang sabay na i-avail ang regular pension at ang loan. Ang sagot dito ay oo. Ngunit dapat tiyaking wala kang outstanding obligations sa SSS na maaaring makaapekto sa approval ng loan. Bukod dito, dapat mong planin ang repayment upang hindi maapektuhan ang iyong buwanang pensyon. Ang tamang kaalaman sa parehong GSIS pension computation at SSS loan process ay critical upang masiguro na makukuha mo ang maximum benefits nang walang aberya.
Maraming tao rin ang hindi alam na may mga official updates na regular inilalabas ang GSIS at SSS. Kaya't napakahalaga na i-monitor ang kanilang websites at official channels upang hindi mahuli sa anumang bagong programa o policy update. Bukod sa pangunahing impormasyon, bibigyan ka rin namin ng ilang tips upang mas mapadali ang proseso at maiwasan ang pagkakamali. Una, siguraduhing kumpleto ang lahat ng dokumento bago isumiti ang loan application or pension computation request. Pangalawa, i-double check ang lahat ng detalye sa forms upang walang typographical errors na maaaring magdulot ng delay. Pangatlo, i-monitor ang status ng iyong application sa online portal o sa pamamagitan ng komunikasyon sa opisina upang agad mong malaman kung may kulang o kailangan pang i-update. Pang-apat, panatilihing updated ang iyong personal na impormasyon sa parehong GSIS at SSS. Sa ganitong paraan, mas mabilis at maayos ang pagproseso ng pensyon at loan at mas maiwasan ang anumang komplikasyon sa hinaharap. Isa pang aspeto na dapat isaalang-alang ay ang financial planning pagkatapos makuha ang pensyon at loan. Ang GSIS pensyon ay buwan ng benepisyo na nagbibigay ng regular na kita sa mga retirado. Habang ang PH, loan ng SS Survivor, pensioners ay isang one-time financial support na maaari mong gamitin sa emergency o sa pang-araw-araw na gastusin. Mahalagang planuhin kung paano hahatiin ang resources na ito upang masulit ang benepisyo. Halimbawa, maaari mong gamitin ang loan para sa mga urgent expenses tulad ng medical bills, gamot o repair sa bahay habang ang buwan ng pensyon ay para sa regular na pangangailangan gaya ng pagkain, utilities at iba pang araw-araw na gastusin. Ang tamang kombinasyon ng pensyon at loan ay makakatulong upang magkaroon ng financial stability at hindi masyadong ma-stress sa gastusin. Para sa mga bagong retiring ngayong 2025, ang video na ito ay magsisilbing gabay upang maunawaan nila ang tamang paraan ng GSI, pension computation at paano makukuha ang maximum benefits. Sa kabilang banda, para sa mga SSS survivor pensioners, ang impormasyon tungkol sa PH, 2,000 loan ay makakatulong upang mas mabilis nilang ma-access ang tulong pinansyal. Ang kaalaman at tamang proseso ay mahalaga upang maiwasan ang delays, errors at hindi pagkakaintindihan. Ang maling impormasyon ay maaaring magdulot ng pagkaantala o maling computation, kaya't laging kumonsulta sa official channels. Bukod pa rito, maraming pensioners ang nagkakaroon ng problema sa documentation. Maraming tao ang nawawalan ng kopya ng kanilang proof of pension, valid IDs o iba pang supporting documents. Kaya't mahalaga na laging magtago ng backup copies ng lahat ng dokumento at i-check ng regular ang status ng account sa GSIS at SSS. Maaari rin makipag-ugnayan sa customer service o sa kanilang help DK kung may mga katanungan o problema. Ang proactive approach na ito ay makakatulong upang maiwasan ang stress at abala sa huling minuto. Isa rin sa mga kritikal na punto ay ang pag-monitor ng official announcements. Ang GSIS at SSS ay regular na naglalabas ng advisories tungkol sa pension updates, loan programs at iba pang benepisyo. Ang hindi pagsubaybay sa mga updates ay maaaring magdulot ng missed opportunities. Halimbawa, maaaring may bagong loan, program o dagdag na benepisyo para sa pensioners na hindi mo malalaman kung hindi ka updated. Kaya't napakahalaga na i-check ang opisyal na websites at social media channels ng GSIS at SSS upang laging may latest information ka. Sa aspeto ng loan repayment, mahalaga ring planuhin ng maaga. Ang 2,000 loan para sa SSS, survivor pensioners ay may interest at may repayment schedule. Ang tamang pamamahala ng loan ay makakatulong upang hindi maapektuhan ang iyong monthly pension. Maaari ring gumawa ng budget, plan para sa repayment upang masigurong hindi mahihirapan sa pagbabayad at maiwasan ang penalties. Bukod dito, makakatulong ang pagkakaroon ng financial diary o record ng lahat ng transactions upang laging may reference sa hinaharap. Hindi rin natin dapat kalimutan ang aspeto ng financial literacy. Ang kaalaman tungkol sa tamang pension computation at loan process ay bahagi ng mas malaking financial planning. Ang mga pensioners na may sapat na kaalaman tungkol sa kanilang benefits ay mas confident sa pagharap sa mga gastusin at hindi basta-basta naloloko o naaapektuhan ng maling impormasyon. Ang video na ito ay naglalayong magbigay ng malinaw na guide para sa
lahat ng government employees at SSS survivor pensioners upang mas maayos nilang mapamahalaan ang kanilang resources. Sa huli, ang pagkaalam at tamang proseso ay susi upang masulit ang iyong GSE's pension at SSS loan. Benefits ay ngayong 225 ang tamang computation ng pensyon at pagsunod sa loan. Process ay makakatulong upang maiwasan ang stress, abala at anumang financial hiccups. Mahalaga rin na maging proactive at laging updated sa official announcements mula sa GS at SSS upang hindi mahuli sa anumang bagong policy o programa. Tandaan ang kaalaman, tamang dokumentasyon at maayos na proseso ang susi sa financial security ng mga pensioners at sa mas maayos na retirement life. Sa pamamagitan ng video na ito, masisiguro mong makukuha mo ang iyong benepisyo ng tama at mabilis at maiiwasan ang anumang aberya o delay. Ang GSE's pension computation at ang SSS survivor pension loan ay parehong mahalagang benepisyo na makakatulong sa financial stability ng bawat pensioner. Kaya't huwag mag-atubiling i-check ang official updates. Planuhin ang loan repayment at siguraduhing kumpleto ang lahat ng dokumento upang masulit ang benepisyo ngayong 25. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng peace of mind at masisiguro ang iyong financial security sa darating na panahon.